Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee, si Inday Sara Duterte. Ayan na, no holds barred. Sinabi na hindi niya kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. Buti na lang. Sa kanya nang galing yan, ka-coffee. And I don't think na si PBBM ang turing niya rin kay Inday Sara Duterte ay kaibigan dahil sa ilang beses niya na itong binastos. Ilang beses nang binastos ni Inday Sara Duterte ang kanyang bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. So dapat lang, ka-coffee, at least sa bibig niya na naggaling yan mismo, hindi niya kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, yung mga tawanan nila noon ni PBBM sa mga events during the campaign, plastikan lang pala yun. Yung mga ngiti niya na pala yun, hindi pala totoo yun. Mga ngiti kay PBBM, wala pala yun, fake pala yun. Naging mabait pa sa kanya si PBBM. Grabe ang ginawa ni PBBM dito kay Inday Sara Duterte, only to find out na magsasabi ito na hindi niya kaibigan si PBBM. Grabe. Coming from the Vice President herself, hindi niya raw kaibigan si PBBM. Ayan, trabaho lang daw. Nakikita nyo, ka-coffee, nagkaroon siya ng interview, ka-coffee, kanina sa media at natanong siya patungkol dyan kung kailan sila nag-usap ng presidente. Sabi niya, trabaho lang noon. Yan, sabi ng headline, ka-coffee ng Politico.com, trabaho lang noon. Sara Duterte admits friends with Amy Marcos since 2012 but not with Bongbong. Okay lang kayo? Okay ba sa inyo na hindi kaibigan ang turing ni Inday Sara Duterte kay PBBM? Sa akin okay lang. Kasi kung paplastikin niya lang din naman ang presidente, wag na. Alam mo kung bakit nagkakaganya si Inday Sara Duterte? Dahil yung mga kaibigan niya, unti-unti nang nabubulgar ang mga kalokohan. Sino ba mga kaibigan niya? Si Kibuloy. Anong nangyari dito kay Kibuloy? Diba? Ngayon nakabilanggo na dahil sa napakaraming kaso. Sino pa mga kaibigan ni Inday Sara? Si Harry Roque. Anong nangyari kay Harry Roque? Nagpayaman sa Pogo, ngayon nagtatago dahil may arrest order mula sa House of Representatives. So sino pa? Ang kanyang pamilya nadadawit sa ICC at ilan pang mga taga Davao. Siguro kaya nagkakaganito si Inday Sara Duterte dahil hindi niya makontrol si PBBM at tinatalo sila. Ang iniisip nila tinatalo, hinahabol lang naman yung hustisya para doon sa biktima ng mga taong ito Pero hindi magets ni Inday Sara Duterte yan. Siyempre mga kaibigan niya yan So i-insist niya, paninindigan niya, hindi ko naman kaibigan niya si Marcos di wag. Si PBBM ba nagdidikit sa inyo? Si Harry Roque na mismo nagsabi sa isa niyang vlog, sinabi niya na pinilit niya maging close kay PBBM pero hindi siya makapasok sa circle ni PBBM. Definitely, natuto si PBBM noong 2016 elections kung paano siya dinaya at alam niya na marami ang dumikit sa kanya na mga plastic lang. Kaya naging mahigpit sa kanyang circle noong 2022 elections. At halimbawa, itong si Harry Roque, sinubukan dumikit kay PBBM pero hindi nakadikit. Kasi alam ng kampo ni PBBM, ng kanyang close circle, na may mga taong lalapit sa kanya para gamitin siya. At recognize na nila yan, kaya hindi nagtagumpay itong mga tao na ito. Vice President Marcos Jr. is not really on Vice President Sara Duterte's list of friends. Okay lang. Kung hindi niya tinuturing na kaibigan si PBBM, hindi kawalan kay PBBM yan. Kawalan kay Inday yan. Lalapit yan at hihingin ng tulong yan kay PBBM. The Vice President made a candid confession that she is BFF with Senator Amy Marcos since 2012 but not so much with her brother. Nakikita mo naman yan Parehas ang ugali itong si Amy Marcos at itong si Inday Sara Duterte. So hindi nakapagtataka na magkaibigan talaga itong dalawa na ito, di ba? Okay lang yan. Tinan mo si Amy Marcos, tinan mo yung ugali niyan. Binibira yung kapatid niya. Mismong grupo ni Inday Sara Duterte, mismong si Digong ang bumibira sa kapatid niya, di ba? Tatandaan ninyo yung maisog rally dyan sa Davao, kung paano nila tawagin na bangag ang presidente. Tapos ikaw kapatid ka nandiyan ka mismo sa Davao. Nung nangyari yan, hinayaan mo lang. Edi okay lang pala sa'yo na pinapahiya yung kapatid mo at pinagtatawanan ng mga kaibigan mo dyan sa Davao. Sige, edi sa inyo na yan si Amy Marcos. Hindi na rin masusuportahan ng mga loyalista yan pagdating ng 2025 senatorial elections. Duterte, speaking to reporters in Congress, explained that her connection with Marcos was strictly work-related since they ran together in the 2022 elections. Kaya mabilis nasira yung unit team na yan Doon nakakapanghinayang naman yung unit team, ka-coffee, dahil majority ng votes talaga nakuha nila Pero buti nga as early as first or second year, lumabas na ang tunay na kulay
At hindi na nagtagal yan. Hindi, kasi hindi naman malalim yung ugnayan eh. Ibiruin mo, magiging kaibigan mo si Inday, di ba? O nagpapanggap lang pala na kaibigan yan. Paano maglalast yung friendship na yan kung ganyan na ugali? Si PBBM sobrang gentleman. Nakita nyo si PBBM kung paano niya ipagtanggol itong si Inday Sara Duterte. Paano niya protektahan si Inday Sara Duterte. Hindi natin makakalimutan yan, yung pinagamit niya ng presidential chopper. Hatid sundo, Davao, Manila, para maging komportable yung pag-uwi ni Inday Sara Duterte sa kanyang pamilya. And even si Inday, sinabi niya mismo yan. Inamin niya mismo yan. Kung paano nakatulong sa kanya yung suporta na yan ni PBBM. Pero ngayon, wala na. Diba? Kasi hindi niya naman daw kaibigan yan eh. Kasi nga, yung mga kaibigan niya, mga totoo niyang kaibigan, hinahabol ng batas. Siguro, nag-i-expect siya na ipagtatanggol ni PBBM yung mga kaibigan ni Inday. Paano naman yan? Paano naman ang taong bayan yan na sinumpaan na puprotektahan at isusulong ang hustisya para sa taong bayan? Diba? O kung si PBBM maninimbang saan siya, sa taong bayan o sa mga kaibigan ni Inday, malinaw ang sagot dyan. Doon siya papanig sa taong bayan. Tulungan itong mga biktima na makamit ang hustisya laban kay Kibuloy. Diba? Hindi kami magkaibigan unang-una. Wow. Grabe ha, firm. Unang-una, hindi kami magkaibigan. Nagkakilala lang kami dahil mag-running mate kami. So, yung mga tawanan na yan, nabudol pala tayo sa tawanan na yan, sa tawa na binibigay niya kay PBBM. So, bago pa man kami naging running mate, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at saka sa trabaho noon. Sabi niya, biruin mo, humirit yan ka-coffee na ibigay sa kanya ang Department of Education. Out of respect, binigay sa kanya ni PBBM yan. Pero nauna, napabalita na gusto na hawakan ang Department of National Defense. Ni Inday ha? Department of National Defense. Siguro, na-realize si PBBM, teka, hindi ikaw dapat dyan. Paano, anong experience mo dyan? Defense yan, ka-coffee. May mga teorya na kaya pala nire-request na mapunta ang DND para maprotektahan itong China. Hindi pwede. Si Gibo Teodoro ang nilagay dyan. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012, sabi ni Inday. As for hopes for a unity and reconciliation, Duterte issued a firm response. Never again. Wow. Sa kanya nang galing mismo yan, ka-coffee. Noong tinanong siya, magkakasundo pa ba itong unit team o babalik pa ba itong unit team? Ang sagot niya, never again. Grabe ha? Grabe. Sa kanya pa nang galing talaga yan ha? Sa kanya pa nang galing. Mas maintindihan mo pa kung kay PBBM ang galing yan. Kung manggaling yan sa presidente. Pero ito galing mismo sa kanya. Never again. Hindi lang siya pinapatulan ni PBBM dahil gentleman si PBBM. Hindi siya makarinig na patulan siya dyan. Posible si First Lady, minsan na sumundot-sundot din yan ng birada. Pero si PBBM sobrang gentleman ito. Ayaw niyang mapahiya itong si Inday Sara Duterte kaya hindi niya pinapatulan. Pero darating yung punto na dapat na siyang sagutin ng presidente dito eh. Na dapat pahagingan na rin ito ka-coffee dahil labis-labis na ito lantarang pambabastos na ito eh. Marcos and Duterte ran together under the unity team ticket, scoring a massive victory in the last elections. Alam nyo na ka-coffee yung nangyari dyan. At sumulpot yung issue na yan sa pagitan po ng presidente at ni vice-presidente. Dahil sino naman nagsimula dyan? Yung tambaluslos issue na yan. Sino ba nagsabi ng tambaluslos na yan? Diba? Si Inday Sara Duterte, pinahagigan itong si Romualdez. Si Romualdez babalik din. Gaganti din sa kanya yan. Diba? Yan ang hindi natin maintindihan dito kay Inday Sara Duterte. O ano pa yung nangyari kanina? O pinapag-oath siya. Ayaw niya mag-oath. Resource person siya eh. Diyan sa pagdinig ng House of Representatives, ayaw niyang manumpa. Sabi ng mga congressman, sabi ng mga mambabatas, bakit ayaw mo manumpa? Meron ka bang itinatago? Kaya ka nanunumpa. Actually, hindi lang magagaling sumagot yung mga kongresista kanina dyan sa hearing na yan. Kung mas magagaling lang sana yung mga kongresista dyan, napapahiya si Inday Sara Duterte dyan eh. Kasi kinakaya-kaya ni Inday yung mga kongresista dyan kanina eh. Kung natapat siya sa mga matitinik na mambabatas, hindi makaporma yang si Inday Sara Duterte. Bakit ayaw niyang manumpa? Ang purpose ng oath-taking, ang purpose ng panunumpa niyan, para matiyak ng investigating body, in this case, the House of Representatives, na lahat ng sasabihin mo, mapa ikaw man ay resource person, mapa ikaw man ay witness, lahat ng sasabihin mo ay katotohanan or else pwede kang managot dahil ikaw ay nanumpa. Diba? Kaya ka nandiyan sa investigasyon na yan, you are expected to tell the truth and nothing but the truth. Kapag nagsinungaling ka dyan, pwede kang
managot. Yun yung purpose ng panunumpa, regardless kung ikaw ay witness, regardless kung ikaw ay resource person. Sabi ng chairman ng committee, lahat kayo dito resource person. Pero gina-justify ni Inday, meron daw kasing rules na witness lang daw po ang magte-take ng oath. Literal na interpretasyon ang ginawa niya dyan. Yun nga lang, hindi lang kasi talaga makapagparangkahan Ito mga mababatas na dumalo dyan. Ngayon, may mga nilabas ka coffee na balita. What's there to hide? Lawmakers slam Sara Duterte's refusal to take oath. Headline ng Politico. Ngayon, tumitrending tuloy siya sa social media ngayon. Kasi sobrang brat, sobrang siga. Wala talaga. Inaasar ang House of Representatives. Wala nang respeto sa HOR yan. Lantarang pambabasos na yan. Actually, magiging president yan Yung ginawa niya na hindi niya pagtitake ng oath, gagawin yan at posibleng gawin yan ng iba pang resource person na magkakandak ng similar investigation sa Kongreso. Mapasa House of Representatives o mapasa Senado yan, once they conduct a similar investigation, pwedeng i-insist ng resource person na hindi ako witness at hindi ako pwede mag-take ng oath. Diba? So, anong suggestion natin dyan? Immediately, ang Kongreso, baguhin ang rules. Pwede naman yan Sila-sila lang naman ang magbabago niyan Mga mambabatas din Kung nakalagay doon na tanging witness lang ang magte-take ng oath, edi baguhin. All witnesses, resource persons, are required to take their oaths prior to their testimonies or prior to interpellation. Di ba? Baguhin agad yan. Bukas, baguhin agad yan. Pwede naman yan Sa kanila lang din naman ang approval niyan Para hindi nang pamarisan yan. Kasi pamamarisan yung pagiging pilosopo dito ni Inday Sara Duterte. Yes, posible, ka-coffee, na may lapses yung rules. Posible naman yan Wala namang perfect na rules Kaya ang suggestion natin, baguhin agad yan. Kasi kung katulad ni Inday Sara Duterte, yung haharap sa pagdinig na pilosopo at hindi igagalang yung Kongreso, pwede niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Kung ayaw niyang manumpa, ayaw niya. Diba? Grabe ngayon na tayo nakakita ng ganyang opisyal. 3 members of the House of Representatives criticized Vice President Sara Duterte for refusing to take an oath to tell the truth during a congressional probe into alleged irregularities in the use of funds by the Office of the Vice President and the Department of Education. Wala rin napala. Kahit nandyan yan, biglang sumulpot siya dyan. Diba? Wala rin napala. Lumayas din, nagpaalam, lalayas siya, pinagbigyan din naman siya ng chairman. Total, hindi naman nag-take ng oath yan Baka kung anong sabihin niya doon sa pagdinig na yan, puro kasinungalingan din, wala ka rin mapipiga, di ba? Zambales Representative J. Konghan, Batangas Representative Jervil Luistro, and Kabataan Representative Raul Manuel underscored the importance of accountability in the use of public funds. Hindi lang natin narinig itong mga mambabatas na ito kanina during the moment na nadjadyan si Inday Sara Duterte at narrate niya yung kanyang concern. Konghan stressed that taking the oath is not just a legal requirement but a fundamental act of transparency and accountability for public officials. Taong bayan na ang humusga. Kung nakikita mo yung leader na yan, pinapag-oath siya, ayaw niya mag-oath. Alam mo na may tinatago siya. Kasi kung wala naman siyang itatago, anong masama doon? Mag-take ka lang naman ng oath na magsasabi ka ng totoo. Pero hindi Diba? Basic things yun Pero in-insist niya, may rule number 2, tanging witness lang ang magte-take ng oath. Grabe Refusing to testify under oath sends a signal that there is something to avoid. Sabi po ng mambabatas. Si Duterte po nirefuse niya na Konghan said Duterte's refusal puts doubt on her character. Exactly. If there is nothing to conceal, kung wala kang itatago, why not take the oath? It is the basic act of accountability that all public officials must be willing to undertake, sabi ng mambabatas. Totoo. Public official ka pasahod ka ng gobyerno. Tax ng taong bayan ang pinapasahod sa iyo. Yet ganyan yung ipapakita mo. Hindi ka modelong manggagawa diyan. Ganyan ipapakita mong asal sa pagdinig ng Kongreso hindi sa pagdinig yan ng council lang ng kung ano man yan. Sa Kongreso yan. Ganyan niya binastos ang Kongreso. Luistro said Duterte's refusal to take an oath is an affirmation of her stand, her position during the budget briefing of the OBP. Total, inulit niya kanina na binigyan niya ng freedom itong mga mambabatas na magdesisyon dito sa hinihinging budget ng OVP. Hayaan niya, 733 million, ibigay na yung 733 million at wag 2 billion.
Hindi lang natin maintindihan kasi okay na yan sa House of Representatives eh. Pag akyat dyan sa Senado, sila Jinggoy Estrada, sila Joel Villanueva, gusto nila ibalik yung 2 bilyon na yan. Naku, mas lalong mamimihasa si Inday Sara Duterte dyan kapag ibigay yung 2 bilyon na hinihingi. Easy ka, Coffee. Easy. Very easy. Nakakuha ng 2 bilyon. Manuel also expresses disappointment with Duterte's actions. Gusto ko munang i-manifest na sobrang disappointed po tayo. We took the time for this committee na imbitahan ang Office of the Vice President pero yun nga po, nalaman natin na hindi nag-take ng oath. At bago tayo makapagtanong para din marinig ng nakaupong Vice Presidente, umalis na rin po, sabi po ni Manuel. Wala ka rin mapipigay eh. Even yung mga former presidents nga po, Mr. Chair, like former President Ramos, former President Estrada, former President Noynoy Aquino, ay dumalo nung inimbitahan din sila ng mga legislative inquiry at nag-take po sila ng oath. Pero iba si Duterte, di mo masisilip si Duterte. Anak ni Digong eh. Yan ang image na gusto nila iparating. Hindi mo kami pwedeng makanti. Dahil matapang kami. Yan ang dating dyan. Manuel urged Filipinos to judge kung ano ba talaga ang performance ng niluklok nating mga opisyal sa pamahalaan. Sobrang entitled. Kaya kawawa talaga yung sheriff na sinapak, di ba? Ang nakalulungkot dito, paano pag manalo pa ito? Pagdating ng 2028, maging presidente pa yan. Ako, kawawa tayo dito, ka-coffee. O siya, ka-coffee, anong say ninyo dyan? Anong komento, reaksyon? Lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng ating mga ka-coffee. Actually, suggestion ko dito sa Congress, no, House of Representatives at sa Senado, wag na nilang imbitahan si Inday. Total, wala silang mapapala. Wag na nilang imbitahan yan. Hayaan nyo na yan, mamuhay na mag-isa siya dyan sa OVP. Pero wag din bigyan ng budget. Yung bare minimum lang, yung basic lang ang ibigay mo dyan. Kung 733 million pasahod sa mga tao, yan lang ang ibigay. Wag nang dagdagan pa. Diba? Para madala din siya. Wag nang tulungan, wag nang imbitahin sa mga gatherings o kung ano man yan. Sabi niya nga, mabubuhay din naman siya na walang budget eh. Yan ang ating suggestion. Total, wala rin naman kayo mapapala. Kahit imbitahan nyo yan, magko-confirm yan, pupunta mag-isa lang siya. Imbis na isama niya yung mga undersecretaries niya para baka may mapala ka doon sa undersecretaries at sa mga assistant secretaries, hindi eh. Siya lang talaga ang pupunta. Tapos, babastusin lang yung mga miyembro ng Kongreso. Mamaya magpapaalam, di ba? Huwag nyo nang imbitahan. Yan ang lesson learned dyan. Kasi wala rin. Sayang lang ng resources, sayang lang ng oras kung iimbitahan nyo pa at babastusin lang din kayo. Di ba? Sana makuha yan ng Kongreso, no, para hindi rin masayang ang kanilang resources. So siya, sige. Anong komento nyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Nasa Facebook, YouTube, lagay lang po, comment lang po dyan sa baba. Like and follow kung nasa Facebook, kung nasa YouTube, please click yung subscribe at hit nyo na rin, ka-coffee, yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Pasensya na po kayo at medyo napahaba tayo ngayon, ka-coffee, at maraming salamat po sa pagtutok. Bye-bye!